Marami tayong anihin, maraming pagkain ng mga Pilipino. Siyempre, tiba-tiba tayo. So ngayong umaga ay didemo ko kung paano tayo magpo-propagate o macro-propagation ng lakatan. So ito yung isang suwi ng saging, pinutol ko na. So gusto ko sanang pakinabangan itong dalawang node na to, pero para sa demo ngayon, gamitin lang muna natin kung ano yung ginagamit sa talagang pagpo-propagate ng lakatan. Pwede natin tanggalin ito ngayon, yung node. Pasibulin natin yan. Okay. So talol pa natin yung bungo ng saging ng lakatan. Ang tanong dito, bakit kinakailangan talupan? Kasi yan, instead ng node, gamitin mo, gamitin natin mismo yung bungo ng saging para mag-produce siya ng panibagong binhi. Na yung panibagong binhi na yun, masisiguro natin na wala nang sakit o hindi contaminated ng kung ano pa mang kapaligiran. Na kinakailangan talupan. Tanggalin natin yung pinakang gitna na yon. Huwag natin. Nakatulad ito. Oh. So kailangan walang sisibol dyan sa gitna na yan. Pag hindi natin tinanggal, may possibility na may sisibol dyan. So ngayon, ito na yung ating hahatiin. Oh, wala pa sa gitna. Medyo may katigasan. Maliit lang kasi yung itak na ginamit ko. Kung ayaw mo lang maliit yung itak, malaki tayo. Kaya lang yung ating tangkalan gumagalaw eh. O, sana lang hindi mabugbog. Pwede natin itong pagtatluin. Tatlo. Natin sa tatlo. Kumbaga yung isang piraso maging 6. Yan. Sana lang hindi mabugbog. Inaalala ko eh. Baka mabugbog dun sa ginagawa ko. So yun, tatanggalin natin itong gitna. Dito lang actually nag-demo, pero mamaya alis ako rito kasi gusto ko yung aking propagation area hindi ma-contaminate ng kung anong pamang meron dito sa mga binhinan na nandito. Actually ito ay merong parang pinakang banakal dito o balat na kung saan yung mga binhi dito sumisibol. Kaya naman itong gitna na to tinatanggal kasi madali rin lang siya mabulok. Tanggalin natin yan. Okay, so yun na yung paraan natin. Tapos i-ano natin sa chemicals, ilagay na lang natin. Ito yung mga ginamit kong chemicals kahapon na merong Titan, fungicide, saka Sunrox o Dolox para pang protection, disinfect. Tapos lalagyan natin dun sa anaa. So yun lang ang paraan kung paano tayo nagpo-propagate ng ating lakatan. Disclaimer lang sa mga datihan na ako ay sa totoo lang hindi naman ako talagang eksperto. Ang aking karanasan ay bago ko pa lang sisimulan sa pagpo-propagate ng lakatan. Kaya ano man ang mangyari dito ay hindi ko alam kung successful yung pagpo-propagate ko. Basta isa lang yung intention ko. Maibahagi ko rin sa mga viewers yung mga kaalaman ko kung paano ko magpo-propagate ng lakatan. Hindi lahat ng gumagawa nito ay nagiging successful. Si Thessalonica
ay yung mga pinopagate niyang kardaba, parang kardaba yung pinopagate niya, eh nabulok. So hindi ko rin alam kung itong gagamitin kong pagpupropagate na to ay ganun din ang mangyari, o kaya naman posible rin naman na mabuhay katulad ng mga ginawa ni Ga Agri TV, na kung saan yun na ang mga pinagbabasihan ko na posibleng gumana itong aking mga ginagawa. Yun lang muna ang ginagaya ko buhat sa mga nagpropagate na nga ng lakatan. Ginagaya ko lang muna yun para at least ay masubukan ko rin. Experience ko din ang pagpropagate ng lakatan. Marami rin naman gumagawa niyan, kaya wala naman siguro masama kung susubukan natin. At isa lang naman ang layunin natin, makapagtanim tayo ng lakatan, mapagparami ng binhi, na yun naman ang talagang layo ng propagation, macro propagation, makapagparami ng binhi para at least dumami ang ating mga pananim. Marami tayong anihin, maraming pagkain ng mga Pilipino, at pag dumami yan at nagkabunga, aani tayo ng lakatan, syempre tiba-tiba tayo. So yun lang, good morning sa inyong lahat.